Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa dami ng mga nangyayari ngayon, sigurado ka bang tama ang lahat ng naririnig at nababasa mo? Bago ka mag-react o mag-share, think ka muna! Ang Think Ka Muna Pilipinas ay isang media and information literacy advocacy campaign ng MediaQuest kasama ang KBP at ang himpilang ito na nagpapaalala sa atin na mag-pause, mag-isip-isip at kumilos ng may alam. Dahil ang goal, isang mas informed, listo at responsableng Pilipinas. Think Ka Muna Pilipinas! Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Isang malaking karangalan para sa ang inyong kawal production ng Media and Civil Affairs Group, Civil Military Operations Command, Armed Forces of the Philippines, na makatanggap ng Anak TV Seal Award, headed by President Elvira Yap Go. Isang parangal na binibigay sa mga programa sa telebisyon at online shows na may mataas na kalidad at itinuturing na angkop, ligtas at sensitibo para sa mga bata at pamilyang Pilipino. Kami ay patuloy na magiging ehemplo sa mga kabataan. Sisikapin po naming makapaghatid ng makabuluhang kwento kung papaano isinasabuhay ng sandatang lakas ng Pilipinas ang misyon nitong protektahan ang bawat mamamayang Pilipino at panatilihing ligtas ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po. To God be all the glory. Kami ang inyong kawal. Kami ang inyong kawal. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Palang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay araw ng Martes, ika-13 ng buwan ng Enero, taong kasalukuyan. Tayo po ay muli na namang magkakasama-sama sa ating programang Pulis at Komunidad dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Sari Bernales, at ito po ang programang Pulis at Komunidad. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
At para sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng mga reklamo at sumbong, bukas ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari kayong tumawag sa Unified 911 o mag-text sa isumbong hotline na naka-flash sa inyong mga screen. O di kaya ay pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa inyong mga lugar. Kung mayroon naman kayong sumbong o reklamo tungkol sa mga iilang pasaway at abusadong pulis, maaari kayong kumontak sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG. Tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng DWDD AFP Radio. At bago po tayo magsimula, ay binabati po natin ang aming Director ng Police Community Affairs and Development Group, walang iba kundi si Police Brigadier General Vina H. Guzman, at binabati din po namin ang aming Command Group ng PKG. Para sa ating unang balita, mahigit 150 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes ang nasabat ng Philippine National Police sa magkakahiwalay na operasyon sa Bataan, Pampanga at Davao. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Edwin Baris. Mahigit 150 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng Philippine National Police sa magkakaiwalay na operasyon sa Bataan, Pampanga at Davao City. Ayon sa ulat na tinanggap ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., sinalakay ng Bataan Provincial Police Office ang isang compound sa Barangay Santa Isabel kung saan nadiskubre ang 12 sasakyan na may kargang 1,030 master cases ng iba't ibang brandang sigarilyo na nagkakahalaga ng 105.5 million pesos. Samantala, nasamsam naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 573 master cases na puslit na sigarilyo na nagkakahalaga ng 36.9 million pesos sa isang warehouse sa San Simon, Pampanga dahil sa paglabag sa Consumer Act of the Philippines. Sa Davao City naman, 10 milyong halaga ng iligal na sigarilyo ang naharang sa isang checkpoint sa Panakan. 3 sospek ang inaresto at kakasuhan sa paglabag sa anti-smuggling law at iba pang kaugnay na batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. Nasamsam ng mga otoridad ang mahigit sa 2.3 milyong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang high-value individual sa sinagawang anti-illegal drugs operation sa Rojas City. Ang report mula kay Patrolwoman Julibel Alveor. Muling nagpakita ng matatag na pagpapatupad ng batas ng Rojas City Police Station matapos maresto ang isang high-value individual at masamsam ang 2.38 million pesos halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust operation nito lamang kawalo ng Enero taong kasalukuyan sa Barangay Dubolog, Rojas City. Ang operasyon ay pinangunahan ng Rojas City Police Station Drug Enforcement Team sa pagkikipagtulungan ng Capiz RIU at PDEA Capiz Provincial Office. Kinilalang suspect na si alias Jeric, 42 taong gulang, may asawa at residente ng nasabing barangay. Ayon sa tagapagsalita ng Rojas City Police Station na si Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles, ang suspect ay dati nang naaresto noong 2020 dahil sa illegal na droga at muling nadakip noong Desyembre 2025 dahil sa illegal na pagbebenta ng baril. Sa isinagawang operasyon, na-recover ang 5 malalaking sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 350 gramo, 35,000 pesos by bust money, at iba pang non-drug items. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Rojas City Police Station at sasampahan ng kaukulang kaso alinsunod sa Republic Act 9165. Patuloy ang laban ng Rojas PNP kontra iligal na droga upang mapanatili ang kaligtasan ng kanilang nasasakupan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Alveor, alagad ng batas tagataguyod ng balitang pulis. Pinuri ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang kapulisan at mga katuwang na ahensya sa matagumpay at ligtas na pagdaraos ng Traslasyon 2026. Muling magbabalita dyan si Patrolman Edwin Baris. Pinuri ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang lahat ng pulis na nagbantay sa Traslasyon 2026 na itinuturing na pinakamahaba sa kasaysayan matapos tumagal ng halos 31 oras. Ayon kay Police Lieutenant General Nartates, sa kabila ng matinding pagod at kakulangan sa tulog, nanatiling alerto at disiplinado ang mahigit 18,000 pulis na idineploy mula sa
NCR at mga karatig rehiyon upang tiyakin ang kaligtasan at kaayusan na higit 7.3 milyon na debotong dumalo sa prosesyon. Nagsimula ang traslasyon alas 4 ng umaga ng ika-9 ng Enero mula sa Quirino Grandstand at nagtapos ng alas 10:50 ng umaga ng sumunod na araw nang maibalik ang andas sa Quiapo Church matapos ang 30 oras at 50 minutong prosesyon. Ipinahayag ni Police Lieutenant General Nartates na naging maayos at mapayapa ang aktibidad dahil sa kahandaan at profesionalismo ng PNP. Bagamat nagpahayag din siya ng paikiramay sa 3 nasawi dahil sa medical emergencies. Nagpasalamat din si PNP Chief sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, media at publiko sa kanilang pakikipagtulungan para sa matagumpay na traslasyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. Lalaki umano'y pumatay sa 15 taong gulang na dalagita sa Bukidnon na aresto. Magbabalita dyan si Patrolwoman Resali Umalay. Naaresto na ang lalaking inakusahan sa pagpatay sa isang 15 anyos na babaeng estudyante sa Valencia City, Bukidnon. Kinumpirma ng mga lokal na opisyal noong Enero 10 taong kasalukuyan. Ayon sa pamahalaang lungsod, unang naaresto ang sospek ng isang dato o tribal leader na agad nakipag-ugnayan sa tanggapan ng City Vice Mayor matapos ipahayag ng sospek ang intensyong sumuko. Hinimok ni Mayor Ami Galario ang publiko na igalang ang due process habang nilinaw ni City Administrator Attorney Hines Villanueva na voluntaryo at walang pamimilit ang isinagawang extrajudicial confession ng sospek. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Ipinamalas ng 2nd Abra Provincial Mobile Force Company ang malasakit at serbisyo sa komunidad matapos magsagawa ng feeding program sa Manabo, Abra bilang pagsalubong sa taong 2026. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Maria Ella Garcia. Upang salubungin ang taong 2026 na may diwa ng pagmamahal, biyaya at malasakit, isinagawa ng 2nd Abra Provincial Mobile Force Company ang kauna-unahang buwanang community outreach activity sa pamamagitan ng isang feeding program sa Manabo, Abra. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Igan P. Balyangan, Force Commander, at sa pamumuno ni Police Lieutenant Jennifer P. Benebese, PICAD PCO, maagang nagtungo ang mga tao ng 2nd Abra PMFC noong ika-9 ng Enero taong kasalukuyan sa Santo Tomas Child Development Center sa Barangay Santo Tomas, Manabo, Abra. Umabot sa 11 daycare pupils kasama ang kanilang mga magulang o tagapag-alaga ang nakiisa at nakinabang sa naturang programa. Namahagi rin sila ng masasarap at masusustansyang pagkain na nagdulot ng kasiyaan at ngiti sa mga bata. Ipinahayag ng mga guro at magulang ang kanilang taus-pusong pasasalamat at binigyang diin na ang ganitong uri ng aktibidad ay malaking tulong hindi lamang sa pisikal na pangangailangan ng mga bata, kundi pati na rin sa pagpaparamdam ng malasakit at suporta mula sa kapulisan. Patunay ang gawain ito ng patuloy na dedikasyon ng 2nd Abra PMFC sa paglilingkod sa mamamayan, hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, kundi pati sa pagpapalakas ng ugnayan ng pulisya at komunidad sa pamamagitan ng mga programang may puso at malasakit. Para sa bagong PNP, para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Nagsagawa ng Basic Water Search and Rescue Lecture ang 102nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion ng Cervantes, Ilocos Sur bilang bahagi ng paghahanda sa sakuna at emergency situations. Police Corporal J.R. Del Mendo sa report. Isinagawa ng 102nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 ang Lecture on Basic Water Search and Rescue o WASAR upang ihanda ang mga kawani at work immersion students ng Cervantes National High School sa tamang kaalaman at kasanayan sa pagsagip sa mga insidenteng may kinalaman sa tubig. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ni Police Lieutenant Jasper S. Aniban, CAS PCO, sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Captain Oliver L. Gaspar, Officer in Charge. Tinalakay sa nasabing lecture ang wastong pamamaraan sa water rescue, kahalagahan ng disiplina at epektibong pagtutulungan bilang
paghahanda sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang aksyon. Ayon sa mga tagapangasiwa ng nasabing lecture, layunin ng aktibidad na palakasin ang kahandaan at kamalayan ng mga kalahok upang matiyak ang kaligtasan ng lahat at mapanatili ang maayos na pagtugon sa mga emerhensiyang may kaugnayan sa tubig. Bahagi rin ito ng patuloy na inisyatibo ng kapulisan sa pagpapalawak ng kaalaman at paglilingkod sa komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Corporal Del Mendo. Mahigit 1.3 milyong halaga ng droga nasamsam sa sunod-sunod na operasyon ng Pro-3. Patrolman Adrian Dayaw sa report. Nakapagtala ng malaking tagumpay ang Police Regional Office 3 sa kampanya nito laban sa illegal na droga matapos ang pagkakaaresto sa 3 high-value individuals at pagkakasamsam ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng inihinalang shabu sa magkakahiwalay na operasyon sa Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija noong Enero 2026. Ayon kay Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, sumasalamin ng mga operasyong ito sa paglaban sa illegal na droga na nakatuon sa disiplina, koordinasyon at profesionalismo ng kapulisan. Binigyan din ni Police Brigadier General Piñones na ang mahigpit na koordinasyon ng iba't ibang unit ng pulisya ang susi sa matagumpay at legal na pagpapatupad ng batas laban sa mga drug personality. Tiniyak ng Police Regional Office 3 sa publiko na magpapatuloy ang kanilang anti-illegal drug operation alinsunod sa PNP Focus Agenda ng Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. lalo na sa programang Enhanced Managing Police Operation. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Magbabalik po muna ang ating programa makalipas ang ilang paalala. Magandang araw mga ka-guardians. Narito po muli ang inyong lingkod, Lieutenant Tadim de Guzman Malang, ang Public Information Officer and the spokesperson of PNP HPG. HPG, dapat alam mo. Mga paalala at tips ng inyong PNP HPG para sa inyong kaligtasan at kapayapaan sa kakalsadahan. Ngayong araw, pag-uusapan naman natin kung paano nga ba makakaiwas sa modus na tinatawag na rent-tangay. Ano nga ba ang rent-tangay scheme? Ito ang modus kung saan may mga nagpapanggap na mga kliyente na magrerenta kuno ng inyong mga sasakyan para daw sa personal or business use. Pero sa halip na ito ay balik, ito ay ibinebenta, isinasangla o tinatago. Marami na ang mga nabiktima at nawalan na ng mga sasakyan dahil sila ay lubos na nagtiwala. Kaya narito ang mga kaalaman na dapat alam mo para makaiwas sa rent-tangay scheme. Una, suriing mabuti ang mga kliyente. Huwag basta-bastang magtitiwala sa mga online inquiries. Humingi ng mga valid IDs, proof of billing, at business permit kung isang kumpanya ang magrerenta ng inyong mga sasakyan. Ikalawa, siguraduhin na merong kontrata. Dapat malinaw ang rental agreement at pirmado ng parehong partido. Ikatlo, mag-install ng tracker devices. Kung maaari, maglagay ng tracking devices or GPS sa unit para matuntun agad kung hindi na makontak ang taong nagrenta ng inyong sasakyan. Pang-apat, huwag papayag sa hindi formal na usapan. Kung cash basis at walang formal na kasulatan, baka scam na yan. Ikalima, makipag-ugnayan sa mga otoridad. Kung may mga hinala o hindi na makontak ang mga taong nagrenta ng inyong sasakyan, agad ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng polis o sa PNP Highway Patrol Group. Mga ka-guardians, tayo ay palaging mag-ingat at maging mapanuri. Tandaan, ang inyong mga sasakyan ay mahalaga. Huwag basta-basta magtitiwala at siguraduhin ang inyong kaligtasan.
mula sa mga rent tangay scheme. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, bukas ang aming tanggapan para sa inyong mga reklamo, impormasyon o kung kayo ay naging biktima ng ganitong modus, tumawag sa PNP HPG sa hotline na 0998-598-8171 o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na istasyon ng inyong PNP HPG. Ito ang HPG, dapat alam mo, para sa isang ligtas at maayos na biyahe kasama ng inyong PNP Highway Patrol Group. Sa mas pinaigting na operasyon kontra iligal na droga, nasa batang mahigit 3 milyong piso na halaga ng iligal na droga sa dalawang high-value targets sa magkakahiwalay na operasyon ng Police Regional Office 3. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolman Edwin Baris. Dalawang high-value drug suspect ang naaresto ng mga operatiba ng Police Regional Office 3 sa magkakaiwalay na operasyon ng Olongapo City kung saan mahigit 3 milyong pisong halaga ng hininalang shabu ang nasamsam. Sa buy-bust operation sa Barangay West Bahak-Bahak, nadagip ang suspect na kinilala bilang Bash kung saan na-recover ang humigit kumulang 400 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2.7 milyon pesos. Samantala, sa Barangay Santa Rita, naaresto din ang suspect na si Kevin matapos makumpiska ang 78 gramo ng hininalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 530,000 pesos. Inahanda na ang mga kaso laban sa mga suspect habang sumasailalim sa forensic examination ang mga nasamsam na ebidensya. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Baris. Lalaki arestado ng Mandaue City PNP matapos manakit. Baril at 476 na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam. Magbabalita dyan si Patrolwoman Judith Nicanor. Arestado ang isang lalaki matapos ang isang mauling incident na naganap sa Urban Deca Homes, Barangay Banilad, Mandaue City, bandang alas 11:45 ng umaga noong Enero 5 taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng pulisya, isang concerned citizen ang tumawag sa himpilan kaugnay sa umano'y pananakit. Agad namang rumesponde ang Duty Women and Children Protection Desk kasama mga arresting officers sa lugar. Sa paunang investigasyon, lumalabas na nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang biktima at ang suspect na nauwi sa pisikal na pananakit. Napag-alaman din na bago pa ang insidente ay ilang beses nang sinakta ng suspect ang biktima bunsod ng matinding selos. Kinilala ni Police Major Mark Mamak Navales, Station Commander ng Police Station 4 Mandaue City Police Office, ang biktima na si Tracy, 30 taong gulang at ang suspect na si Dave, 26 na taong gulang, kasalukuyang nanunuluyan sa isang hotel sa Cebu City at Tubong, Surigao City. Ayon sa pulisya, tumanggi umanong sumama ang biktima sa suspect patungo sa hotel nito, dahilan upang magalit ang suspect at pisikal na saktan ang biktima. Sa isinagawang operasyon, nasamsam sa kanyang pag-iingat ang isang caliber 22 na baril na may 3 bala, isang itim na pouch at 14 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang bigat na 70 grams at halagang 476,000 pesos. Naharap ang suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect para sa karagdagang investigasyon at wastong disposisyon ng mga kasong isasampa laban sa kanya. Patuloy na hinihikayat ng kapulisan ng publiko na makipagtulungan at agad mag-ulat ng anumang insidente ng karahasan at iligal na gawain upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Mandaue City Police Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. 29 wanted persons nadakip ng PNP-CIDG mula sa pagsisimula ng bagong taon. Ang detalye ng balita mula kay Patrolman Don Brosas. Muling pinatunayan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang matatag nitong kampanya laban sa kriminalidad matapos maaresto ang 29 na wanted persons sa Luzon, Visayas at Mindanao mula sa pagsisimula ng bagong taon.
Ayon kay PNP Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Robert Alexander Morico II, ang mga pag-aresto ay resulta ng sunod-sunod na manhunt operations noong nakaraang linggo. Ang mga sospek ay nahaharap sa seryosong kaso tulad ng rape, murder, attempted murder, estafa, large-scale illegal recruitment at paglabag sa Republic Act 10591. Kabilang sa mga naaresto ang 10 regional level most wanted persons, 8 provincial level at 1 municipal o city level most wanted person. Iniyak ng PNP-CIDG ang tuloy-tuloy na kampanya laban sa mga kriminal upang makamit ang hustisya at mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng bansa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Sa ating huling balita, PNP ipinakita ang matatag na law enforcement efforts sa lingguhang press briefing. Yan ang balitang aking tinutukan. Muling ipinamalas ng Philippine National Police ang kanilang matibay na paninindigan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan matapos isagawa ang isang press briefing na naglalaman ng weekly accomplishments ng mga police-initiated operations sa iba't ibang panig ng bansa. Ibinahagi ni Police Brigadier General Hansel M. Marantan, Director ng Highway Patrol Group, ang matagumpay na pagka-recover ng mga mamahaling sasakyan sa Taguig City na bunga ng mas pinaigting na anti-carnapping at intelligence-driven operations ng PNP. Ayon sa HPG, ang naturang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya laban sa organized vehicle theft syndicates. Samantala, iniulat naman ni Police Colonel Ariel A. Red, Acting Provincial Director ng Cavite Police Provincial Office, ang isang bypass operation sa General Trias City, Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect at pagkakakumpiska ng ilegal na droga. Binigyang diin ng Cavite PPO na ang naturang operasyon ay patunay na walang humpay ang kampanya ng PNP laban sa ilegal na droga upang maprotektahan ang mga komunidad. Nagbigay rin ng komprehensibong ulat si Police Major Hazel Asilio, NCRPO-PIO, kaugnay ng Traslasyon 2026 kung saan matagumpay na naisakatuparan ang crowd management, security deployment at coordination sa iba't ibang ahensya. Ayon sa NCRPO, naging maayos at ligtas ang pagdaraos ng aktibidad dahil sa maagang pagpaplano at disiplina ng mga nakadeploy na pulis. Sa kabuuan, binigyang diin ng PNP na ang mga operasyong ito ay patunay ng kanilang dedikasyon sa epesyenteng pagpapatupad ng batas, mabilis na pagtugon sa krimen at patuloy na pagbabantay sa kaligtasan ng publiko. Tiniyak ng pamunuan ng PNP na magpapatuloy ang mga hakbang upang higit pang mapalakas ang tiwala ng mamamayan at mapanatili ang kapayapaan sa buong bansa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNP correspondents. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Martes, dito pa din sa programang Pulis at Komunidad, dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mula po dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po si Patrolwoman Sari Bernales. At ito po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ito ang Pulis at Komunidad. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.